So itong video na to, mapapanood nyo rin ulit sa YouTube. No? Pero iba yung feeling ngayon kesa doon sa YouTube na mapapanood mo. No? Okay? Kamo ang maganda pag-post mo yan. Nasa training center yan. Oo. So, training tayo ngayon, no? About sa hydroponics. So, a little intro lang ang hydroponics. Ang hydroponics is soilless. Ibig sabihin, wala nang lupa. No? Soilless na. Di gumagamit ng lupa. So, anong ginagamit? Paano tutubo ang tanim? Gumagamit tayo ng mga pataba. Ano yung pataba? Yun yung Kiss Plus. Ito, nasa harapan nyo. Kiss Plus. No? So, ano yung Kiss Plus? Ang Kiss ay hindi yung mama chup-chup, yung inaasam-asam nyo palagi. Okay? Yung Kiss ay Katanim Ingenious Smart Solution. So basically, ang Kiss ay NPK. Ito yon, NPK. So ano yung NPK? Nitrogen, phosphorus, potassium. So ito yon. Kasama yung micro-elements dito. So ano yung micro-elements? Yun yung iron at saka different mixture of micro-elements. Copper, no? Manganese, yan. Okay? Zinc. Okay? So nandito na lahat. Ngayon, ang mixture nito, kailangan mo ng magnesium sulfate. Ito yon. Okay? Then, nakaseparate ang ating calcium nitrate. So, imimix natin to later on. Actually, may na-mix na si Sir dito, no? Dito sa farm niya, may na-mix na. Ulitin na lang daw. Well, ito yung kailangan para tumaba ang tanim. Considering na kung bibili kayo nito, halimbawa, Kiss ang bibili nyo for 10 liters, hindi mo na kailangan to timbangin pa para makuha yung ratio. Hindi na. Ito all in, all out. No? Ibig sabihin, tutunawin na lang to sa 10 liters of water. Okay? 10 liters of water para sa 10 liters of water to. Okay, halimbawa, itong Kiss na NPK natin ay 10 liters of water tutunawin. Okay? Pag natunaw na at wala ka ng masalat na powder doon sa ilalim, hindi mo kailangan dito ng distilled water, hindi mo kailangan dito ng mainit na tubig. Kailangan mo lang dito yung potable water. No, considered as drinking water. O pwede rin yung rainwater, malinis. No? Ayan. Okay? Yung tubig sa gripo, pwede. Pag natunaw na to, saka mo to ihahalo. Again, hindi separate 10 liters, hindi. Pakabuhos mo nito at tunaw na, same doon sa timba na 10 liters, ibubuhos mo tong magnesium sulfate. So, magkasama itong dalawa. Okay? Then, on a separate, doon sa separate container na 10 liters, ito yung itutunawin mo. Mag-isa lang siya, wala siyang kasama. Okay? Ngayon, kung bibili ka ng Kiss set lang, no? Ito lang yung mabibili mo. Itong tatlo. Okay? Itong tatlo. Pero kapag bumili ka ng Kiss Plus, yan, kasama na yung iron. Ito yung micro-elements. No? Kasama na lahat ng micro-elements dito. Hindi lang iron, kundi may mga trace elements na. No, complete na ng lahat ng micro-elements. Okay? Tutunawin din to sa 10 liters of water. So, may 10 liters ka nito, may 10 liters ka nito, or pwede mong ihalo na ito dito sa B solution. Okay? So, ang ibig sabihin, ito ay A, yung calcium nitrate natin, ito yung B solution. Okay? Ito yung para sa root feeding. Pangdilig or papadaanin natin doon sa channel. Okay? Pero hindi puro. Kasi pag tinunaw mo to sa 10 liters, mga katanim, ito ay stock solution. Ang taas pa ng EC nito. No? Dito gumagamit tayo ng meter para ma-check yung EC. Pero dahil sa ako rin ang gumawa nito, in just 2 ml ng A at 2 ml ng B kasama yung iron, ay makakakuha ka ng 1.2
easy na sapat na pandilig sa buhay ng mga lettuce natin, mga tanim. Kapag mga fruit bearing naman, same pa rin, Kiss Plus pa din, pero mas mataas yung easy. Ano nga ba yung easy? Yan yung electronic conductivity. Itong meter na to, may easy siya, may PPM. Dalawang PPM. Kaya hindi ko recommend ang PPM. Bakit kamo? Either or. Wala siyang specific talaga. Conforme doon sa manufacturer na gumawa ng metro. Ibig sabihin, ang PPM, parts per million, 500 multiplier, or 700 ang multiplier. Conforme doon sa meter mo. Kaya sabi ko, mag-easy na lang tayo. Bakit? Pag sinabi ko 1.2, 1.2 talagang marireceive mo. Hindi yung 600 to 840. Nandyan yung range. Hindi na. Dapat specific tayo. 1.2 easy. Okay? Yung USCM naman, yung mga 5-in-1, USCM, yun yung 1,200 ang result. Again, may mga calibration po yan. Pero kapag Tranchon ang gamit, ito kay Boss J, Tranchon, wala na tong calibration. Kailangan mo lang ay linisin. Paano paglinis? Ito yung gamit na probe care kit. Nandito, ang panlinis. Well, pag nagtatanim tayo, kailangan tama yung easy. Unahin ang easy ayusin din ang pH. Bakit? Para saan naman ang pH? Nandun yung range ng absorption. Kahit ibigay mo yung kiss, ibigay mo yung magandang nutrients, tama yung easy, pero hindi naman maganda ang pH, wala din. Di rin ganun gaganda yung tanim natin. Kasi yung range of absorption, nandun lang. For example, ang pH na lagi kong sinasabi ay 6.1. Okay. Let's say, itong pH meter ko, lagi sinasabi na ang pH lagi ay nasa 5.5 hanggang 6.5. So, nandyan lang yung range. 5.5 hanggang 6.5. Paano pag nag-7 ang easy ko? May maiinom pa ba yung tanim? May marireceive pa ba? Di ba? Meron, pero iilan na lang. Kaya doon sa range na yon, pinapapasok sa 5.5 hanggang 6.5 para yung optimum absorption, no? Tandaan, optimum absorption ng mga nutrients ay nakapaloob doon. Pero ako lagi kong sinasabi na dapat nasa 6.1. 6.5. Ano po yan? Yung pH. Okay? Pero lagi dapat nasa 6.1. Bakit? Doon ko mas tested na mabigat, maganda ang dahon, at madaming usbong, yung suyok ng dahon. Talagang sunod-sunod, madami. Either or, kapag wala ka doon sa spot na yon, huwag ka magtaka. Bakit pangit ang tanim mo? Yung 1.2 natin, yung 1.2 ay easy. Easy yon. Mamaya, mag-aano tayo dito mag-aano tayo kasi magta-transplant tayo. So, ito ay series to So, introduction pa lang tayo. Kaya kayo viewers dyan sa YouTube, manood kayo at i-share nyo tong video na to. No? Kasi medyo mahaba ang ano natin, ang talakayan ngayon. Kaya mayroon tayong pH down. Kasi yung tubig natin kadalasan na iniinom ay mataas ang pH. Yan yung tinatawag na alkaline water. Kahit yung Nawasa, i-check mo, Manila Water, check mo, nasa 7.4. Kasi nasa rules na dapat mataas ang pH. Di ba? Kaya nga iniinom natin, sasabihin, alkaline yan. Ano ba tinawag na alkaline? Ano bang pH pag alkaline? Kasi pag sinabing 7, neutral. Tandaan 7 ang pH, neutral yan. Kaya pag nagsabon ka na nagdadry ang skin mo, ibig sabihin, acidic yung sabon. Pero sa neutral yung 7, pero dito hindi. Hindi, slightly acidic tayo. 6.1. Dapat nasa 6.1, slightly acidic. Dapat nga, ibaba mo pa ng 6.5 di ba? Or 6.1 pa. Pero, ang duration mo lang hanggang 5.5 ka lang, huwag ka naman sumobra doon. Kung hindi, wala nang matitake na nutrients yung mga tanim natin. No? Hindi tayo sosobra, hindi naman kukulang. Usually po ba dalawa lang lagi ang kinukuha ka ng test, ano yung pH, tsaka easy lang. Yan lang po. Wala na. So, kaya dalawa lang to, sir. No? Easy, pH. Okay? Yan na. Naintindihan, no, mga viewers, mga katanim dyan, sa mga nanonood. So, ngayon,
Ngayon, mga katanim, papaano ito tunawin? Okay, kailangan ang timba na gagamitin more than 10 liters. Bakit? Kapag tinunaw nyo to, magiging 13 liters na. Stock solution yun. Mas dadami kasi. Container is 16 liter. Ayan, 16 liters. Mas maganda yon. Yeah. Magtipa tayo ng panibago. Ang container lang yung malaki. Pero yung tubig, dapat saktong 10 liters. Kasi kapag sumobra ka naman sa 10 liters ang tubig mo, pag kumuha ka ng 2 ml at 2 ml dito, ilagay mo sa 1 liter of water, pag chinek mo, wala sa 1.2, overdosing ka sa tubig. So, sasabihin mo, ay, sala naman si katanim, di man umabot na 1.2. Di ba? Huwag ka rin kukulang na mag 9 liters ka lang. Bakit? Baka yung 2 ml mo, 1.4 na. Hindi na 1.2. Naintindihan? Dapat sakto sa 10 liters ang tubig na pagtutunawan. Naintindihan mo yon? Okay. So, yan yung intro natin sa pag-hydroponics. No? Soilless cultivation. Now, ang itatanim natin dito, ni Boss J, ay Olmeti pa lang. No, yan pa lang request niya. So, ito yon. Ang pagtago ng seeds ay dapat nasa ref. Yes, sa ref. Hindi sa freezer. No? Kung saan yung linalagyan nyo ng gulay, vegetable bin. Ilan days lang dapat tumagal sa ref? After opening. Hindi, kahit hindi mo ino-open, ngayon pa lang dapat ito, katanim, nakalagay sa ref. Ma-preserve siya, no? Sa ref, ilalagay. Kapag gagamit kayo, for example, isang tub, ganito, Boss J, tatanim ka, huwag mo itong dadalhin lahat doon sa greenhouse. Kung ang itatanim mo lang naman is 50 piraso. Pag ito naibilad mo sa araw, wala na. Yung maiiwan, kukuha ka lang ng 50 pieces. Yung maiiwan, 950 kasi ito 1,000. Itong 950 na iwan, sasabihin mo katanim, bulok yung buto mo, hindi na tumutubo. Samantala, dinala mo lahat. Paano ang procedure nito? Sa rep ko to. Sa rep nakalagay, chiller. Rep, doon sa vegetable bin. Pagbukas ko ng rep, kuhanin to, buksan, kumuha ng ilang piraso, kuha ng scotch tape, isara ulit, ibalik sa rep. Lumabas ako sa greenhouse, hindi pa. Kumuha lang ako ng konti na itatanim ko. Once na na-open, gano'ng katagal sa ref? Wala, matagal. May expiration po ba yan? Wala. Packaging date lang. Expiration. April 2025 ang packaging. Ibang seeds, galing ba ito? May Ang na-expire lang kasi katanim, na-spoil kung tawagin talaga ang seeds. Hindi na magandang germination kapag nainitan. Nabilad sa araw. Kaya, parang palang itlog yan. yes, Ito ako dapat gawin mo muna sa rep incubator. Di ba? Pag sinala mo sa incubator, binabalik-baliktad pa. Di ba? Ito, di mo na kailangan baliktarin. Kailangan mo lang i-rotate yung Halimbawa, nilagay mo po sa ref. Tapos, na-open, nagkaroon ng, di ba, sa loob ng ref, nagkakaroon ng tubig. parang pawis-pawis. Pawis. Okay na. Okay. I-seal mo ulit. Lagyan mo ng tape. I-reseal mo lang. Nilagay mo sa canister pa rin. Pwede, mas maganda. Alam mo yung lagay ng mga vitamins? Yan. Tapos meron kang decascent, ano yan? Yung, Sa stool. di ba? Silica. oo, yung silica gel, yon. Kaya di ba yung ginagawa sa stool natin kung meron ka lang kayo? Oo, pwede yon. Yon, oo. So, gano'n na ang pag-ano ng mga seeds natin, no? Para hindi lagi na sasabihan na Already almost 1 peso per 2 pesos, almost 2 pesos. per ano Oo. Buto, kada isang buto. Ngayon, anim. Yung pagtago nito, dapat i-rotate mo yung stocks mo. For example, ikaw, malaki ng ano mo. Siyempre, yung supply chain mo, kailangan mong anuhan din. No, prior ka maubusan, meron ka na dapat stocks. Pero alam mo yung stocking mo, yung una mong parang yung first in, first out. No, yung rotation ba ng stocks. Now, so alam niyo na yan ha, hindi ilalabas yung buong buto. Okay? No, tapos i-sealed bago ulit ilagay sa ref. So kukuha ka lang. Now, ang pH na to, ito yung pampababa ng
pH para makorek yung pH. Kaya gumagamit tayo ng katanim pH down. Okay? Pero kunting patak lang, katanim. Ang kagandahan naman itong pH down na to ay hindi nagpa-fluctuate ang pH. No, ang ibang ano kasi ng ano, Sobrang baba, nagkamali na. So, may PS up na wala. meron tayo powder ang pH up kapag sobrang baba, pero hindi ko rin na-recommend 'yon, katanim. Dahan-dahan lang. No? Kasi bakit? Pag nag-pH up ka, possible na na mamuti na 'yan at saka iba na yung easy niya. Ang minsan ginagawa namin, kung kunti lang naman ang bagsak ng pH, dinadagdagan namin ng tubig. Bakit? Mataas ang pH yung tubig eh. Di ba? Yun. Ganun lang, no? Dinadagdagan ng tubig. Pag tubig ulan ba, sir, Mas mabilis ibaba. Mas mabilis ibaba. Ang dipel katanim, again, suggest ko, i-check muna sa tuba-tuba. Kuha ka ng tuba-tuba, kusutin mo, pag nagkulay purple, huwag mong gamitin. Dipel, makita natin, dipel natin, no, sa tuba-tuba. No, ma-check natin yan dito sa easy meter, kung ilan. Okay? No. Wala ang dahon. Oo. Yung may mga bungang bilog, yan, dahon at saka ano natin. So, any questions? Kung may mga questions kayo, comment down below. Okay? May mga questions ba kayo regarding dito sa intro natin? Ito yung intro pa lang, ha? Nasa intro pa lang tayo, so 30 minutes na, intro pa lang. Questions? Question. Kayo wala naintindihan ba? wala naintindihan. pH at easy. Let's go to doon sa tanong ni Sir kanina. Ano tanong mo, Sir, kanina? Pulyar. No, pulyar at saka bottom drenching. So, ito na yon, katanim. Meron tayong tinatawag na bottom drenching. Ito yon. Ito yung padaloy natin doon sa bottom ng cup. O nga, sa roots. Ika nga. Oo, bottom drenching. Ito yon. Ito yung kiss natin, yung kiss plus, no? Kasi pag sinabi mong kiss, tatlo lang yan. Ito. Ayan ang bottom dredging. Ito yung para sa bottom drenching. Ngayon, katanim, kapag sinabi mong kiss sabay hug, may kasama ng yakap sol, ito na yon na may kasamang iron. Okay? Kaya tinatawag tong kiss plus. Okay? Bottom drenching pa din. Lahat. Ngayon, paano ko anong magpupulyar? Ito yon ang pulyar natin. Ang kiss plus, yung apat na ganyan. Yes. Ito yung apat. Meron ka nito. Di ba? Nagpadala ka pa nga ng sobra nito. Kaya sabi mo, nabili mo lang ito. Kiss lang. Kiss lang. Ngayon, nagtimpla ka na. Lagyan mo ng isa nito. Yung B. Timpla na lang tayo pa. Okay. Transfer na natin yun. Okay. Nabibili ko na lang sa alam. Hindi, pwede pa yun. Lalagyan mo lang nito. Ngayon, ito yung sa root feeding. No, sir? Tanong mo kanina. Ito naman yung foliar. Ano tong foliar? Ito ay katanim foliar formula. Kung tawagin ay KFF. Full yarn. Formula. Katanim foliar formula. Ito, kiss. Kiss sabay hug. No? Ito naman yung flying kiss. Bakit? Pag nag-spray ka, nag-foliar ka, flying sa dahon. KFF. Katanim foliar formula. So, anong benefits nitong KFF na yan, katanim? Anong pagkakaiba niyan sa root feeding? Di ba? Itong KFF natin ay ano na to ng mga tawag nito, plant-based. No? Plant-based na to. Seaweed extract na mayroong pangontra sa mga insekto and fungus. Okay? Kumbaga, booster na ng tanim. Okay? Oo. Ibuboost niya yung tanim at the same time, plant defense pa. Parang booster. Booster. Parang immune booster na siya. Kumbaga, ikaw katanim, nag-iinom ka pa ng vitamins, no? Papalakasin pa yung immune system mo. Dahil lang dito. Pero, dinadaan natin to through foliar. Bakit foliar? Hindi rin sa root feeding katanim. No? Booster and defense. Para sa mga insekto, thrips, mites, and fungus. Okay? Pero plant-based siya, hindi siya chemical. Hindi siya synthetic. Pag in-apply mo siya,
Pwede mo lang kainin ulit. Yes. So wala. Walang harmful no? Walang harmful. Now, ito, powder pa lang, tutunawin pa natin to. Kasi pag tinunaw mo to, again, stock solution ulit. Katulad nito. Stock solution, hindi mo siyang puro i-spray, hindi. Ginawa nating mas matipid in a smart way. No? Smart na pamamaraan. Bakit powder? Para mabilis ang shipment. Alam natin, ang easiness sa mga online platform, mabigat kapag liquid. Well, ang pH daw natin, wala talaga tayong magawa na para maging powder to. Pero yung pH up natin, may powder tayo. Okay, yan. So ito ay foliar. Bakit foliar? Hindi pwede sa root feeding na lang katanim para wala na, hindi ako mag-spray, nakakatamad. No. Bakit kamo? Para maprotektahan mo yung dahon kung saan naglalagi yung insekto, kailangan foliar sa dahon ang application. At every other day po ito. Oo, 2 ml naman per 1 liter of water. Ano yan, sir? Tinetest mo yung pH niya? Hindi na. Sir, pasuyo ako ng 1 liter of water kasi magtutunaw tayo nito. Application niya every other day. Every other day. No? Ngayon, Ano yan, sir? Morning, afternoon? mas maganda ang foliar, sir, early in the morning. Ang pag-foliar natin ay dapat early in the morning. Bakit kamo? Lalo kapag tag-ulan, hindi matuyo yung dahon ng lettuce natin, ang nagkakaproblema, madali magkaroon ng fungus. Kaya lagi ko sinasabi, dapat ang greenhouse natin ay dapat well-ventilated. Ibig sabihin well-ventilated, natutuyo yung mga dahon. Kapag hindi natuyo yan, lapitin ng fungus. Hindi natutuyo yung lupa, lapitin ng fungus. Kasi yung moist, di ba? Ayan. Maraming farmer, alam nila yan. Kailangan tuyo lagi ang lupa. Tuyo ang dahon lagi. Okay, kaya well ventilated. So pag nag-foliar ka nito early in the morning, bakit? Para pagdating ng 10 o'clock, 11 o'clock, masikatan ng araw o kaya man pagdating ng hapon, tuyo na siya. Darating ang gabi, nandyan yung hamog, nandyan yung at least tuyo yung dahon. Hindi yung hapon ka mag-spray, di basang-basa, darating ang gabi, nag-invite ka ng fungus. Doon tutubo yung fungus. Okay? Sabi mo katanim, may prevention na yan, yung KFF mo. Oo nga, may prevention nga. Pero wag mo naman anuhin. Yung parang sasadyain, di ba? Kaya may prevention nga, pero wag naman na gano'n na pamamaraan natin. So, paano paggawa nito? No? So, paano paggawa nito? Itong ating KFF. Tinutunaw ito sa 1 liter of water. So, ito 1 liter of water. So, ganito lagi ang pagtunaw katanim. Dapat, ang capacity ng pagtutunawan ay more than. Okay, more than ang capacity. No? Yan. So, i-check ko, galing saan tong tubig? Gripo. Anong gripo mo? Deep well. So, meron siyang 0.4. Okay na to katanim. Ano yung point 0.4 easy. So, ibig sabihin, meron siyang parang may minerals na since nagaling siya sa ilalim. Yung nga lang, kung hindi ka pa nagpa-laboratory, di natin alam kung ano yun. Ayan. 0.4, 0.6 sa'yo. Dito. Okay lang yan. Now, sa pagtunaw nito, okay, ito yung KFF. Okay, mga katanim, ito yung KFF, Katanim Foliar Formula. Kapag tinunaw ko to dito sa 1 liter of water, hindi na mainit ang tubig, galing lang sa gripo, no? Tutunawin natin to, wala kang panghalo dyan, Sir Dennis, tsaka pang bukas, medyo makunat ang plastic. Gunting. 80 grams lang to. For 1 liter? Oo, 80 grams, isang ganito sa 1 liter of water. Wala po. Yung water, okay lang. Galing sa gripo. Walang problema. Oo, malamig, o ano, kahit di mo na painitin, normal lang, tap water. Okay? Lahat po na pinag-aaralan namin sa college, mas interesado ko. mas ano, no, yung sa college, mas interesting dito. Okay, gunting. Ayan, cutter na lang, okay. Is pagkasis ka dito. So, ngayon, tutunawin natin yung ating KFF. So, ito yung Katanim Foliar Formula, ibubuhos ko lang dito.
So ito ay plant-based. No? So ano yung mga ano diyan, mga kasama na ingredients? Yung plant-based. Galing din sa plant. Seaweed, sir, di ba? May seaweeds, may seaweeds extract. Kunyar ko na hindi nasa shop na dyan mataas. Parang kulay abo. Kulay abo. Mayroon din to parang kulay abo din. Oo. Ganon din to mga katanim. Ngayon, hahaluin lang natin. Uy, tumalamsik. Ngayon, every time na magpupulyar ka o kukuha ka dito, kailangan mo siya i-shake. Dahil sa plant-based, hindi siya homogeneous ba? Kailangan, mayroon siya lagi na natitira. No? Palalagay yan sa 1.5. After na matunaw. After matunaw nito, lalagay mo siya sa 1.5 na lagayan or na bote para i-shake mo siya. Prior ka kumuha dito ng 2 ml per liter. So itong tinunaw natin, yan, tinunaw na natin. Itong tinunaw natin ay considered as stock solution. Hindi ito yung mismo ibubuhos mo doon sa sprayer mo at i-spray mo, hindi. 2 ml lang kada 1 litro ng tubig. Paano application? Early in the morning, every other day. Huwag araw-arawin. Katanim, pag inaraw-araw ko, makulit ako eh. Gusto ko. Alam nyo na reaksyon. Ang lalaki ng dahon, ang lalapad. Huwag nyo nang subukan. Please lang. Kasi pangit kung tingnan. Hindi na yung maganda ba? May nagchat sa akin, katanim, inaraw-araw ko. Tawag sa akin, senpai. Yung amoy talaga nung kagaya doon sa Korea. Sabi niya sa akin. Sabi ko, ano naman kung amoy Ang galing mo, nakuha mo yun. Yung amoy, yung amoy ba daw ng kung ano yun, yung pagkakagawa. May expiration po ba yan? Katanim, wag mo lang i-store sa naiinitan. I-store mo, room temperature at saka madilim. Di mo na kailangan ilagay sa ref. No, di mo kailangan ilagay sa ref. Minsan kapag tamad ka mag-spray, makikita mo, mayroon na siyang colony ng sa ibabaw, ng amag. Yun yung kadalasan kapag hindi mo na shake. Kaya i-shake mo lang. No? I-shake mo lang. 2 ml per day. 2 ml lang kada 1 litrong tubig at yun ipang spray. Huwag sosobrahan. Huwag gagawin araw-araw. Kapag ginawa nyo araw-araw, iba na ang mukha ng dahon ng lettuce nyo. Ang lalaki, ang lalapad. Other day. Alternate. Okay? Naintindihan na? Okay. So, meron tayong ginagamit din na para sa pag-infested na ng mga insekto. Ano yung mga insekto? White flies, aphids, mites, leaf miners, mga uod, yung caterpillar, no? Ang pangpatay ko naman doon, plant-based din. Yun ay katanim plant wash. Kapag infested ka, yun yung gagamitin mo. Plant wash naman siya, plant-based din. Kailangan mo rin i-shake muna para mahalo. Pag infested ka na, Mga trips, mites, mga insekto, kahit ano. So, Pang-maintenance yan. pang-maintenance to. Kapag infested ka, yun naman. Ang gagawin mo, 3 consecutive days, depende sa infestation. Pero, mas active ito po ay para sa dahon. para sa dahon. Booster siya, immunity. Bottom dredge naman. Itong Kiss Plus, para sa ugat. Yan dalawa. Yung katanim plant wash, kapag tinamaan ka ng mga insekto. Okay? Nasusundan? Kapag tinamaan ka ng mga insekto, paano paggamit naman ng katanim plant wash? 2 ml pa din. Pero i-shake muna. Dahil sa plant-based, kailangan i-shake palagi 2 ml per liter. Ano yung mga signs ng infestation? Po? Ano yung mga signs ng infestation? Marami. Mga lumilipad na white flies. Pagtingin mo ng dahon, may mga aphids, may mga mites. No? Pangit ang itsura ng dahon. Oo, may mga dotted na. So, kailangan mo mag-spray nun. Sinasuggest ko ang pag-spray ng katanim plant wash sa gabi. Akala ko ba magkakapunggus? Yes, ang problema kasi kapag infested ka ng mga insect, no? Sa gabi sila active. Sa gabi active ang mga insekto. So doon ka mag-spray. Para sa umaga, okay sila. Sa umaga, pagising mo early in the morning, ito naman, patay na sila, kailangan mahulog na sila. I-wash mo naman sila ng KFF. 2 ml pa din. So, Okay. Ngayon, hindi ako mag-spray niya, di ba?
bukas ako mag-i-spray niya, di ba? Every other day. Okay. Ngayon gabi, mag-i-spray ako anong Plant wash. Plant wash. Kinabukasan, spray ka nito. Gabi ulit, plant wash ka ulit. Kinabukasan, spray ka nito for 3 consecutive days. Depending on... every other day to. Yes, pwede ka na mag-araw-araw para mahulog lang. For 3 days lang. For 3 days lang nag-spray ka ng plant wash. Okay? For the plant wash lang, para mahugasan mo, mabanlawan mo nito ng KFF. Naintindihan? Pero hindi suggested na araw-araw ka kung magpupulyar lang nito. Basically. Okay? Dahil doon sa plant wash, nag-spray lang, nag-pulyar lang tayo nito na ating KFF. Naintindihan? Saan ko yung plant wash? Wala kang plant wash pa. Kasi bago lang develop yun. Okay. So bago lang yun mga katanim, okay? So sa susunod, mayroon ka na nun. Kung gusto niyo naman na talagang hindi dapuan na ng mga insekto, kahit once a month na lang yung katanim plant wash. Okay? Ngayon, pag mag-harvest ka, ilan ang... Doon na yun sa tawag dito. Anong area ang tawag doon? Sa growing area at sa germination area. Dito sa germination, kailangan mo rin. Pwede rin. Ito talaga. Kasi ito mag-start itong KFF natin 7 days. 7 days from sowing. No? Hanggang 38 days. Kung magtatanong kayo, katanim, na-sprayhan ko ng plant wash, na-sprayhan ko ng KFF, pwede bang i-harvest? Pwede. Dahil sa mga plant-based ang gamit natin. Hindi siya synthetic. Hindi siya chemical. Naintindihan? Natutunan nyo ngayon ang pag-mix ng ating KFF o yung katanim foliar formula. Okay? So, paalala, ang Kiss Plus sa root feeding doon sa reservoir natin o kaya mayroon tayong katanim box, no, tuna box, doon siya sa ilalim. Ang KFF ay foliar sa dahon. So, mas mabilis ang approach ng paglaki kung sa dahon natin idadaan ang nutrients. Yung Regine, ang tawag doon? Regine? Root feeding. Root feeding natin. Doon sa sowing at saka sa grower. Sa growing area, parehas ito. Full na tayo. 1.2. What? Full, ano na tawag doon? Parehas lang ang timpla. Parehas ang timpla. 1.2 easy. Full strength. Full strength. Wala tayong half strength dito. No? Sa Kiss Plus, walang half strength. No? 1.2 palagi. Mag-seedling ka man or growing, 1.2 lang. Okay? 1.2 per 1.2 easy. IC. 1.2 easy. 1.2 easy. No? Okay? So ngayon, ang next na ano natin,